Amen. So, ayun po. Pwede na po tayong tumayo lahat. So, bago po tayo mag-start mag-worship, ipag-pray ko po muna. Minsan pa, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na pasalamatan ka sa araw na to. Nandito kami, Panginoon, upang purihin ka, Panginoon, sa pamamagitan ng mga lyrics, Panginoon, naming kakantahin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga kapatid na nandito ngayon. Naway, punuan mo, Panginoon, yung bawat isa sa amin ng iyong salita, Panginoon. Mapatunayan mo sa sarili namin, Panginoon, ay kay dakila, Panginoon, na yung pangalan ay worthy sa lahat, Panginoon. Lord, kung ano man po yung pinagdaraanan ng bawat isa, Lord God, kayo na po yung nakakaalam nito. Kayo na lang po yung makapagbibigay sa amin din ng kasagutan sa bawat daing ng aming mga puso at isipan, Lord Jesus. Maraming salamat po, Panginoon, naway kapulutan namin, Panginoon, ng aral, yung mga pag-uusapan at yung mga maririnig namin, Panginoon. Maraming salamat po. Lahat mo ito yung pinagpapasalamat namin. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, church! Ayan. Indeed, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen? Amen. So sabi nga ng ating MC kanina, walang makakapigil sa ating pagpupuri sa Panginoon. Dahil kahit anong mang sitwasyon ang meron tayo, we can choose to rejoice dahil alam natin we are safe and we are never walk alone because God is always with us. He is faithful. Kaya church, let's lift our voices, let's clap our hands, and let's give Him the highest praises. Amen. Hope and grace fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus.
grace. Thank you for your love, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. And Lord, patuloy kami na aawit sa iyo dahil alam namin we are safe, Panginoon, sa presence mo, Lord. Sa love na meron ka sa amin. Maraming salamat, Lord, na kahit kami nagkukulang sa iyo, patuloy ka, Panginoon, na kumikilos sa bawat isa, Lord. Hallelujah. Hallelujah.
promises, Lord, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Indeed, you are faithful, God, Panginoon, sa bawat isa, na kahit kami ay nagkakamali, Panginoon. Salamat dahil through every storm, Panginoon, you'll never leave us, Panginoon. In every hour, in every minute, Lord, you have always been us with Panginoon. You're always present. You're always with me. For all of my life, your favor has followed. You're my covering. I've never walked alone. I never
kalakasan, Panginoon. Thank you for your faithfulness, Panginoon. Thank you for your mercy, Panginoon, na kahit hindi namin ito deserve, Panginoon. Hallelujah. Never walk alone, never paid a penny. Come on, church, let's sing. Let's declare it. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Amen. Binabalik na po namin sa MC. Ayun, so maraming salamat po sa iPraise team. Maraming salamat. Sige, settle down na po tayo. Yung mga Sunday school po natin, pwede na pong bumaba. Diyan po si Teacher Jen, yung magga-guide po sa inyo. Sorry. Si Sister Mau pala. So, yun. Welcome ko po yung bawat isa sa atin. Yung punong-puno na naman tayo dito sa church natin. So, welcome po dito sa ating church, Christ Life Assemblies North Caloocan, Deparo. At bago po yun, welcome ko din po yung mga bisita, syempre. Palakpakan po natin yung mga bisita natin na nandito. Yung mga bisita po natin, invited by Sister Melly, si Ayesha. Tayo po. Ayan. So, palakpakan po natin. Si Micah, Reynalyn, Eunice. Ayan. So, sila po yung mga bisita po natin. So, maraming salamat po sa pagpapa-unlock ng invitasyon ng ating kapatid na si Sister Melly. So, pwede na po kayo mo po. Sister Neri, sorry. Magkatunog po kasi. Kaya, yun. Kinakabahan din po kasi ako. Then, tinatawag ko din po yung si Abo. Ito, last Sunday, yan, umatin siya. Tayo ka, brother. So, yan. Palakpakan natin. Si Nika. Yan. Then, si Era, invited by Sister Jen. And si Rogie, invited by Sister Renalyn. So, yan ang kapatid niya. So, welcome sa ating mga bisita. So, yun. Papakilala po natin yung ating church. So, kami po ang Christ Life Assemblies North Caloocan, Deparo. So, meron po kaming vision. Ang vision po namin is saving souls, magligtas ng mga kaluluwa, transforming lives, mabaguhin yung lumang buhay, and syempre yung planting churches na ginagawa natin ngayon. So meron na po tayong isang bagong established na church sa Paho, no? So yun, thanks God. So our mission is our family of churches aim to live the life of Christ through the power of the Holy Spirit and to advance the kingdom of God here and now through communicating the gospel of Jesus Christ in words and in deeds. And syempre, bibilisan lang na po natin yung sa ating statement of faith. Naniniwala po kami na kinakailangan ng salvation ng kahit na sinong tao. We believe salvation and condemnation are not predetermined, but are instead conscious alternatives chosen by man from a loving God. We believe that the good news of the death, yung pagkamatay ni Jesus, yung paglibing at yung muling pagkabuhay niya, as God's main grace and the only basis of man's forgiveness. So yun yung nagiging basis natin bilang mga tao, yung pagkamatay, yung
muling pagkabuhay ni Jesus Christ para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. And next is, syempre, we believe that faith with love is a sacramental step that initiates every obedience of man in order to be saved. So, kailangan pa rin nating sundin or may kailangan pa rin tayong gawin. And we believe that salvation is the process that involves grace with faith. Syempre, kailangan natin ng tumugon doon sa paniniwala natin, mag-repent, and full immersion or water baptism, and marireceive po natin yung Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues in unlearned languages and lifelong sanctification of God's purpose, service, and glory. And, so yun. So welcome po sa bawat isa sa atin. At nakalimutan ko yata magpakilala. Ako po pala si Brother Nathan. So para sa mga bago pa lang. At welcome po sa ating church. So ngayon po, hindi ko na po patatagalin. Tinatawagan ko na po yung isang kapatid natin na magbibigay ng kanyang patotoo kung paano niya tinanggap or kung paano niya nilakaran yung kaligtasan na binigay sa kanya ni Lord. So, konting background lang po. Si Brother Abel po ay kapatid natin sa Christ Life Assemblies, Quezon City. So, sila po ay nag-decide na dito na po umattend since nagiging mas convenient po sa kanila na dito po since mas malapit nga po sila dito. So yun po, hindi ko na po papatagalin. Tinatawagan ko na po si Brother Abel. Gandang umaga po. Brosis po. Kasi tawag ko brother and sister. Brosis. Minsan ko lang po ginamit din yun sa kabaning. Siyempre, nanibago sila. Tawag ko brosis. Sabihin, brother and sister. Shortcut. Pero maganda pa rin yung brother and sister, di ba? Bali, ang patutuko po ngayon, dati po kasi ako, Katoliko, dati. Pero doon po nung araw na yon, nung time na Katoliko po ako, merong isang brother and sister. Pero po, talagang galing na po ako sa Katoliko. Kaya ngayon po, nandito na po ako sa Christ Life Assembly. Dati po kasi noon, mayroong brother and sister na nag-witness sa akin. Nagsabi na kailangan daw po ako na ipanganak ng tubig at ng espiritu. Yun ang sabi sa akin nung time na yon. Ang sabi, nung time, habang wini-witnessan ako, siyempre, napagtanto ko yung mga bagay-bagay. Sumunod naman ako, naniwala ako. Ang ginawa ko, dahil sa sinabi nila, nagsisi ako sa aking mga kasalanan, tapos nagpabautismo ako ng lubog sa tubig. At tinanggap ko yung Espiritu Santo na ang tanda, magsasalita ka ng iba-ibang wika. Doon po ako nagsasaya na doon po ako natanggap ang kalooban. Doon po ako nagsasaya sa kalooban ni Lord. Doon po nag-upisa ang pagsunod ko kay Lord. Noong araw na yon, nagpipray ako, nagbabasa ng Bible, nagpipray po ako ng speaking tongue every day, araw-araw. Doon po nag-start ang aking paglakad kay Lord. Doon ko po napag-unawa kung paano maging isang Kristiyanong mananampalataya sa pagsunod kay Lord. Napagtanto ko rin po nung araw na yon, meron pala po siyang iglesyang kukunin na mananampalataya. Yung mga baptized po na ng born of water and spirit. No? Doon po ako nananampalataya kasi po nabasa ko rin po yun. Nagbuhat po noon, nagsimula na po ako naglakad kay Lord. At napag-unawa ko na rin po ang kalooban ni Lord. At nagsasaya lang din po ako noong araw na yon. Kasi noong time na yon, siyempre, hindi ka pa talaga yung pagsunod kay Lord, di naman biglaan proseso Buhat napagtanto ko rin lahat yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay ko. Naglakad na ako ng diretso kay Lord. At nagkaroon na po rin ako ng realization na alam ko pala na isang araw, meron pala siyang iglesyang kukunin si Lord. Yung pala iglesia na mananampalataya, yung mga nakareceive ng Holy Spirit, yung naborn of water and Spirit.
Yun po ang hinawakan kong kaligtasan na pag-awa kay Lord. Kasi pag nanampalataya ka, nakaangkla ka na sa salvation, sa kaligtasan. Yan, tanda yun, nag-bautismo ka ng tubig, tinanggap mo yung Holy Spirit, magsasalita ka ng iba't ibang iwika, yun ang tanda ng isang mananampalataya. Buhat nun, nagsasaya ako sa kaligtasan ko, sa pagsunod kay Lord. Alam ko isang araw magkikasama ako sa mga taong tinawag niya na magiging bahagi ng iglesyang kukunin niya yung sa kapanahonan natin, meron siyang kukunin na iglesia, yun na born of water spirit. Yun ang nakita kong kasiyaan ko na pagsunod ko kay Lord. At saka nagpapalakas di sa akin habang naglalakad kay Lord yung Efeso 5 verse 27, yung kukunin niya iglesia na harap niya sa kanya sarili na malinis malinis, walang dugis, na banal hanggang sa pagdating niya. At saka yung sa Lucas 13 verse 23-24, nasabi na doon na, Panginoon, marayo bang maliligtas? Ang sagot niya, magpilit kayong pumasok sa pintuan makipot. Kasi marami nagsisikap pumasok pero hindi mangyayari. Yun ang nagiging kalakasan ko sa pagsunod kay Lord. Kasi naging totoo siya sa akin. Yun lang po. Salamat. Ayan, maraming salamat po, Brother Abel, sa patotoo na binahagi mo sa bawat isa sa atin. Na tunay nga na yung Panginoon yung may kakayahan na magbago sa bawat isa sa atin. So yung God natin, hindi siya after sa kung ano yung naging past natin, kung ano man yung mga naging past mistakes or traumas natin nung buhay natin dati. So yung God natin is after siya sa kung ano yung magiging future niya, kasama natin siya. Yun yung mas tinitignan ng God natin. So maraming binago sa kapatid natin sa kanyang buhay, sa pagsunod sa Panginoon. So hindi ko na rin po patatagalin, tinatawagan ko na rin po yung ating kapatid na magbibigay ng pananalita ngayong araw. Tinatawag ko na po si Brother Jad Doria. Morning po. Ang daming bisita ngayon, no? Mga kaedad ko lahat. Ilan yung bisita dito? 8? Ang dami. Ba't ako yung naka-assign? Hindi, joke lang. Welcome po sa lahat ng visitors ngayon. Masaya kami na nandito kayo ngayong umaga at kasama namin sa pakikinig ng salita ng Panginoon at thank you sa pagpapaunlak nyo sa mga nag-imbita sa inyo. So, ayun. Tulad nga nung nasabi nung MC natin kanina, si Nathan. Nag-start na sa Paho ulit yung church doon. I mean, hindi pa na nag-start. Nagpapatuloy. Kumbaga, nagkaroon na sila ng meeting place kasi tapos nandun si Kles. So, patuloy natin suportahan yung mga nearby churches. As mentioned before, gusto ni Chairman or ni Pastor Alvin na magkaroon ng rotation yung mga nagtutalk or leaders ng mga nearby churches para sa ganun, ma-establish or magkaroon pa rin ng close working relationship yung mga tao. So, siguro expect natin in the coming weeks or months, may mga iikot siguro dito sa atin na pastors from different assemblies. So, ayun. Ang dami pa rin natin kahit parang ang konti, no? Kasi parang kailangan na talaga natin lumipat eh. Lumipat ba o extend? Extend? Paano kung yung lilipatan natin mas malaki pala, no? O, pwede ba tayong maghanap sa Olympus? Joke lang. Biro lang. Hindi kasi, siyempre, ang anticipate natin, yung church ay lalaki, yung church ay magkakaroon ng mas marami pang masisave, di ba? Dahil sa efforts ng bawat isa, sa patuloy natin na pag-share ng salita ng Panginoon, meron mga taong tutugon, meron mga taong nagpapa-unlock ng ating mga imbitasyon. So, next week na yung anniversary natin, ha? Baka, may venue na tayo dito, mamaya i-announce na lang. So, magkakaroon tayo ng anniversary sa Tuesday.
Holiday pala yun, no? Sorry. Sabaw eh, no? Magkakaroon tayo ng anniversary next week. Parang it's our 10th anniversary. Gagawin natin siya sa ibang lugar. Malapit lang naman dito para sa mga... Welcome kayo na pumunta pa rin doon. At sana makasama namin kayo doon. At magkakaroon ng gathering, magkakaroon ng... may mga pupuntang pastors from different assemblies na bibisita sa atin. So, maganda na andun tayo lahat. Maganda na suportahan natin yung ating anniversary. Tsaka masarap yung pagkain, tita, di ba? So, ayun. Welcome ulit sa ating lahat. Kamusta po ang bawat isa? Ayan. Ayun, no? Sumasagot na si Ara. Dati hindi, eh. Ayan. Okay naman, no? Ang daming nangyari this past few days. And siguro, as we go along, may mas-share ako tungkol dito sa talk na parang somehow personal experience, di ba? When it comes to finding peace, when it comes to finding peace of mind or whatever na makakapagpa-gaan ng ating loob or makakapagpa-assure sa atin sa presensya ni Jesus sa buhay natin. So, bago tayo magtuloy-tuloy, tayo muna tayo, i-commit muna natin sa prayer yung ating message. Yes, Lord, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa umagang binigay mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat dahil meron kaming pagkakataon para magtipon, makinig ng salita mo ngayong umaga, at palakasin, Panginoon, yung aming mga spiritual na pangatawan, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na maintindihan ang iyong salita. Tulungan mo kami na i-absorb, Panginoon, kung ano yung gusto mong iparating sa amin, Panginoon, at gamitin mo po ako iyong lingkod, Panginoon, na daluyan ng iyong salita at yung salita mo lamang palagi, Panginoon, yung may taas, maihayag, Panginoon, sa mga taong nakikinig, Panginoon, at makikinig pa, Panginoon. Lord, tulungan mo kami hanapin palagi yung peace, Panginoon. Alam namin na yung peace ay palaging nasa iyo. Alam namin na na-overcome ni Jesus yung world, Panginoon. At despite all the tribulations na may encounter namin sa mundong ito, meron kaming assurance ng peace kay Jesus dahil napagtagumpayan niya na ang lahat, Panginoon. Tulungan mo kami maintindihan ng mga bagay na ito, Panginoon, at dinadalangin lang namin ang lahat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So sana internet connection natin magtuloy-tuloy kasi maraming naka-online ngayong Sunday, di ba? So welcome po sa mga nasa online meeting natin. Sana maging smooth yung ating pakikinig. So question. Wala. Yun. What can make you feel secured? Recitation. Ano nakakapagpa-feel sa atin na secured tayo? Savings? Secured ba tayo pag may savings? Kasi di ba, nalala nyo nung nag-pandemic, parang di ba, ang daming nangyari nun eh. Nauga lahat, ang dami natin natutunan. Insurance, masisecure ka nun, di ba? Somehow, you can feel secured sa mga bagay na to. So, what are the things that can give you peace of mind? So, siguro ganun din. Good health, stable job, di ba? May peace of mind ka kasi alam mo, one way or another, merong nagsistart na mag-grab ng kung ano-ano yun ako. Di ba? Good health, o siguro education or title, siguro nakakapagbigay sa atin to ng peace of mind dahil one way or another, alam nating meron tayong something sa sarili natin. Pero, will you agree with me that we are living in a troubled world? Di ba? Ang mundo natin, full of hate, di ba? Full of heartaches, uncertainties, fears, struggles, etc. Yun yung kinalalagyan ng mundo natin ngayon. At siguro, ang bawat isa ay somehow nagsastrive or ginagawa yung ating best para ma-feel natin na tayo ay secured. Diba? Sa isang banda. Kasi troubled yung world natin eh. Oh, diba? Sometimes, the battle is not around us, but within us. And that's where peace feels
hardest to find. So di ba, people usually want world peace, but sometimes yung actions natin mismo yung anti-peace, and hindi yung nasa labas natin yung magulo, kundi yung nasa loob natin. Kasi sa internal natin, wala tayong peace. Hindi natin mahanap yung certain peace of mind, or wala tayong kapalagayan, or hindi tayo mapalagay kahit meron na tayo ng mga bagay ng yung necessities, di ba? Usually meron tayo, napoprovide naman lahat ng kailangan natin, napoprovide naman lahat ng gusto natin, pero minsan wala tayong peace of mind. Hindi natin mahanap yung peace, hindi natin mahanap yung kung saan ba dapat tayo lulugar, o ano ba dapat yung puntahan natin. Every day, we face battles of different kinds, such as financial struggles, health concerns, family conflicts, personal burdens, etc. So recently lang, di ba may isang artista na yung nireveal niya yung childhood trauma niya, di ba? Pero nakuha ng media, break na sila. Hindi nila nakuha yung trauma, yun yung sinasabi nila. Pero imagine the trauma of that person, di ba? Na ang grabe yung pinagdaanan niya. So, siguro, hindi natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa, pero one way or another, meron tayong kinakaharap na iba't ibang struggles on a daily basis, di ba? Whether it be health concerns, family conflicts, or personal burdens. And we continue to look for peace. We continue to aim for peace of mind, etc. Para, gusto natin chill lang kasi. Gusto natin ma-attain yung certain comfort. Gusto natin ma-attain yung certain way of life na hindi tayo mag-worry kung ano yung gagawin natin, ano yung mangyayari sa atin bukas. But where can we find true peace? Or how can we get out of the mess of this world? Diba? Saan ba natin talaga mahanap yung totoong peace? Sa peace be with you? Hindi, joke lang yun kasi, di ba? Where can we find true peace? How can we get out of the mess of this world? Sobrang gulo nung mundo eh. Sobrang gulo nung, pagbukas ka lang ng Facebook mo, magulo na eh. Di ba? Pagbukas ka lang ng kahit anong, lumabas ka lang dyan, magulo na. Ang dami mo nang iisipin, ang dami mo nang aalalahanin. But where can we find true peace? Sa John 16, sabi ni Jesus, "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world." Sinasabi nito ni Jesus sa disciples niya kasi alam niya magsascatter sila. Alam niyang magkakaroon sila ng kanya-kanyang pasanin, kanya-kanyang tribulation na dadaanin. Or sabi, ang tribulation, di ba sabi, affliction or distress. Hindi siya magandang kalagayan. At sabi ni Jesus, "Be of good cheer. I have overcome the world." Kasi yung totoong peace nasa Kanya. Sa Kanya natin makukuha, di ba? May titingnan tayong story mamaya. So tingnan natin sa Amplified the version. "I have told you these things so that in me you may have perfect peace. In the world you have tribulation and distress and suffering, but be courageous, be confident, be undaunted, and be filled with joy. I have overcome the world. My conquest is accomplished. My victory is abiding." So very reassuring yung sinasabi ni Jesus, di ba? Na hindi siya nagpa-promise ng life na walang tribulations, o hindi siya nagpa-promise ng life na wala kang iintindihin sa mundo. But kung ikaw ay na kay Jesus, or you will find peace. When sin entered the world, it brought pain, suffering, and hatred. So up until now, maraming naka-experience ng brokenness, or we suffer the consequences of our sins or actions. Balikan lang natin to. Alam natin dito nagsimula yung lahat, di ba? Sa Genesis 2, di ba, isa lang yung sinabi sa kanila ni God eh. Huwag mong kainin you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for on the day you eat from it, you will certainly die. Pero sa tree, na-deceive yung woman, and kinain niya, and binigyan niya yung asawa niya, and then sin entered the world. You know, the mere act of this simple disobedience, doon na nagkaroon yung sin, at nagpatuloy siya sa mundo. At yung sin, nagkukos siya ng maraming bagay. Nagkukos siya ng
ng heartache, nagkakos siya ng hurt, nagkakos siya ng disruption ng relationships, nagkakos siya ng anxiety sa'yo, nagkakos siya ng hindi magandang pag-iisip sa'yo. Kasi alam mo may nagawa kang mali, uusigin ka nun sa loob mo. Di ba? Tingnan natin yung story ni Gideon. Hindi natin siya babasahin ng buo. Itong part lang. Kasi ang babasahin lang natin 1 to 16 lang. Yung background nito, Israel was under the Midianites kasi. So the name of the country and the people who comprised the Midianites come from a forefather named Midian, di ba? After Sarah and Hagar, Abraham took another wife whose name was Keturah. She bore him Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak, and Shua. So nasa ibang line sila ng lahi ni Abraham. So although the Midianites were descendants of Abraham through his wife Keturah, they never were considered part of the covenant, people of God. So the hospitality of Jethro to Moses is commendable, but beyond that, the Midianites were a people hostile to Israel. So tingnan natin itong character na to ng Midianites. Well, it is true na part sila ng lahi ni Abraham, hindi sila part doon sa covenant. And hostile yung pakikitungo nila sa people of Israel. So basahin natin. Sa Judges 6 verse 1, the Israelites did what was evil in the sight of the Lord, so the Lord handed them over to Midian 7 years. And they oppressed Israel. Because of Midian, the Israelites made hiding places for themselves in the mountains, caves, and strongholds. Kung babasahin natin yung chapter 5, yung judge na si Deborah, natalo nila yung kalaban nila dito and nagkaroon ng peace for 40 years. Kaya lang, nung pagkatapos ng 40 years, the Israelites did evil again in the sight of the Lord. So, the Lord handed them over to Midian for 7 years, di ba? So, dahil dun sa oppression na tinatamasa ng Israel, nagtatago sila. They made hiding places for themselves in the mountains, caves, and strongholds. Diba? Yung time na to, the Israel in Gideon's time also searched for peace. But because of their sin, again, they did evil in the sight of the Lord, they lived in fear and constant oppression, showing us that Israel. Diba? Because of their sin, lahat ng hard work nila, parang naging profitless. Wala silang nakukuhang in return. Wala silang nakukuhang maganda kasi they did evil in the sight of the Lord eh. And again, wala silang peace kasi kaya kailangan nila magtago kasi ang kukunin lahat ng crops nila eh. For the Midianites came with their cattle and tents like a great swarm of locusts. They and their camels were without number, and they entered the land to lay waste to it. So Israel became poverty-stricken because of the Midian, and the Israelites cried out to the Lord. When the Israelites cried out to him because of Midian, the Lord sent a prophet to them. He said to them, "This is what the Lord God of Israel says, I brought you out of Egypt and out of the place of slavery. I rescued you from the power of Egypt and the power of all who oppressed you. I drove them out before you and gave you their land. I said to you, I am the Lord your God. Do not fear the God of the Amorites whose land that you live in, but you did not obey me." So sa kabila nung binigay sa kanila lahat ni Lord, inalis sila sa pagkakaalipin, inalis sila sa pagiging oppressed, hindi pa rin sila sumunod sa Panginoon. So, anong gagawin nila? Diba? Ginawa na ni Lord yun eh. Binigay sila sa Midians. Tuloy natin sa 11. Ito na si Gideon. The angel of the Lord came and he sat under the oak that was in Ophrah, which belonged to Joash the Abiezrite. His son Gideon was threshing wheat in the winepress in order to hide it from the Midianites. Then the angel of the Lord appeared to him and said, "The Lord is with you, valiant warrior." Yung angel of the Lord, si Jesus yun nung pre-incarnate sa Old Testament. Ibang discussion natin siya gagawin siguro. Pero yun yung
we recognize this as a theophany, an Old Testament appearance of Jesus Christ in human body or bodily form. Gideon said to him, "Please, my Lord, if the Lord is with us, why has all this happened? And where are all his wonders that our ancestors told us about?" They said, "Hasn't the Lord brought us out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and handed us over to Midian." Whenever we face bad situations, diba? Minsan kino-question natin si Lord, diba? Bakit nangyari to? Asan na yung, ba't yung iba maayos asan yung wonders na binigay sa kanila ng ancestors nila? Yung magagandang ginawa ni Lord sa buhay nila, ba't sila, nung time nila nagsasuffer? Or kunyari, makarinig dito sa atin, makarinig ka ng testimony na ang ganda nung ginawa sa kanya ni Lord, pero si Lord wala pang ginagawang, sa tingin mo, si Lord wala pang ginagawang wonder sa'yo. The Lord turned to him and said, "Go in the strength you have and deliver Israel from the grasp of Midian. I am sending you." He said to him, "Please, Lord, how can I deliver Israel? Look, my family is the weakest in Manasseh, and I am the youngest in my father's family." Pero yung assurance ni Lord, "But I will be with you," the Lord said to him. "You will strike Midian down as if it were one man." Sabi kanina, di ba yung dami nila parang locust swarm? Di ba parang pag ganun yung sobrang dami na sa movies, hindi pa ako nakita ng personal eh. Di ba parang pag locust swarm yung sobrang dami na hindi mo mabilang? Pero sabi ni Lord, "I will deliver Midian." Ano ba to? "Go in the strength you have and deliver Israel from the grasp of Midian. I am sending you." "But I will be with you," the Lord said to him, "and you will strike Midian down as if it were one man." So hanggang dito lang yung babasahin natin. Maganda pa yung kwento niya, pero masyado siyang mahaba kung i-Bible reading na lang natin sa personal time natin. Pero, of course, yung kwento nito, nagtagumpay si Gideon, di ba? Although nagkaroon siya ng maraming questions kasi gusto niyang i-assure yung nagagamitin talaga siya ni Lord. Nanghingi siya ng signs, nanghingi siya ng maraming signs sa Panginoon. Pero ginawa ni Lord yun, pinatunayan sa kanya ni Lord na kasama niya si Lord. So, Israel was oppressed because of their sin. It caused them to constantly hide because of fear, and Gideon himself was full of anxiety and insecurity. Dahil dun sa kinalalagyan nila, di ba, na wala silang makukuhang profit, wala silang makukuhang something good kahit magtrabaho sila na magtrabaho. It caused, nagkakos yun ng anxiety kay Gideon. At sabi niya pa nga, di ba, hindi siya worthy dahil weakest yung family niya eh. So do we sometimes feel that our suffering is the result of our sin? O parang nafe-feel ba natin minsan na siguro kaya ko naranasan to because consequence to ng sin ko or ng nagawa ko before. Kasi obviously, yung time na to ng Israel, consequence yun ng hindi nila pagsunod sa Panginoon, di ba? Dineliver sila sa kamay ng Midian. So minsan ganun, di ba? Pagka nakagawa tayo ng mali at meron tayong hindi magandang kalagayan, naiisip natin na siguro ito yung parusa sa akin ng Panginoon. Dahil ganito ako eh. Dahil ganito yung ginawa ko. Hindi natin alam. Di ba? Pero sin always carries consequences. Guilt, fear, brokenness, of course, separation from God. This is why we desperately need Jesus. Because without Him, the cycle of sin and fear will continue. Kay Jesus, mayroong forgiveness, may peace, may courage to face life. Kasi siya yung sumalon ng mga kasalanan natin. Di ba? Noong time na to, tumatawag na ulit sila kay Lord kasi alam na nila yung mali. Sa John 16, di ba? Ulitin natin. "These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world." Again, this is not an assurance of an easy life. But in Jesus, you may have peace, or we may have peace. So Romans 5, "Therefore, since we have been justified, God has given us eternal life, and this
life is in His Son. The one who has the Son has life. The one who does not have the Son does not have life. I have written these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. Our assurance of peace and salvation rests not in what we do. Hindi siya kahit anong hard work natin. Hindi siya pupunta doon. But in God's presence with us through Christ. Yung peace and salvation na gusto natin makuha, yung peace and salvation na gusto natin matamasa. Na kay Jesus yun. At hindi siya nasa kahit anong personal achievement or personal na bagay na pwede nating makuha sa mundong ito. What then are we to say about these things? If God is for us, who is against us? Come to Jesus. Kasi kung na kay Jesus ka, wala kang talo. Hindi ka magkakaroon ng talo, hindi ka magkakaroon ng... siya yung mag-a-assure sa'yo na sa lahat ng pagdadaanan mo, kasama mo siya. Siya yung mag-a-assure sa'yo na sa lahat ng mangyayari sa'yo sa buhay mo, tatawid kang kasama siya. Again, yung sin, it always carries consequences. Pwede tayo lamunin ng guilt, pwede tayo lamunin ng fear, pwede tayo lamunin ng brokenness, at ma-feel natin na totally separated tayo from God. But kung lalapit tayo kay Jesus, He will accept us. So John 14, as the Father has loved me, I have also loved you. Remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love. Just as I have kept my Father's commands and remain in His love. The world is full of hate. Pero God's love and the love of Jesus ay ina-assure tayo na palaging merong, despite all the hate sa buong mundo, the rage, everything na nangyaring sa tingin natin, nagkukos sa atin ng anxiety. If you keep my commands, as you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in my love. Come to me, all who you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, because I am lowly and humble in heart, and you will find rest for your souls. When we are hurt, anxious, heavily burdened, we can find peace and rest in Jesus. Tagalogin natin, di ba? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin, dahil mabait ako at mababang loob, makakapagpahinga kayo. Yung sabi ni Jesus. The Lord is near the brokenhearted. He saves those crushed in spirit. Our assurance of salvation and peace is not in the absence of problems, but in the presence of Christ. Troubles may shake us, but they cannot break us, because our salvation is secured in Jesus, or in a world full of hate, hurt, and heartache. Let us stand firm with this assurance. Jesus has overcome, and in Him, so will we. Are you ready to accept Jesus in your life and receive the peace and salvation that only He can provide? The peace and salvation na pwede nating makuha, si Jesus lang ang pwedeng magbigay nun. So ready ka na bang tanggapin yun? The world can never give you peace like the peace that Jesus can give. And regardless of whatever you have or we may have achieved in life, yung peace and salvation, matatagpuan lang natin kay Jesus. Thank you.
So, pag-prepare po na natin yung collection. Pwede pong asan po yung collection? Ayan. Salamat. So, pag-pray po muna natin. Yes, Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo, Panginoon, na nagbigay ng buhay, Panginoon, muli sa bawat isa sa amin. Lord, pinagpipray po namin yung collection bag namin, Panginoon, naway tulungan niyo po, Panginoon, na ma-establish, Panginoon, yung gusto mo para sa simbahan, Panginoon, sa pamamagitan ng bawat isa sa amin, sa mga kapatid na handang tumulong, Panginoon, sa aming simbahan. Lord, naway i-bless niyo, Panginoon, yung pinagkakakitaan ng bawat isa sa amin, yung business, yung trabaho, o yung mga, kung ano man po yung source of income ng mga kapatid namin. Lord, naway mapuspusan, Panginoon, at masustain, Panginoon, yung pangangailangan din ng aming simbahan. Lord, maraming salamat po. Lahat mo natipid po. Salamat namin. In Jesus' name we pray. Amen. So, dako na po tayo sa ating communion po. Tumayo na po tayong lahat. Hallelujah.
There's nothing to dare that you can make worthy. You wash me in mercy. I am clean. There's nothing too dirty that you can make worthy. You wash me in mercy. I am clean. What was then now leaves again. My heart's beating, but inside my chest. Oh, I'm coming alive with joy and destiny. 'Cause you're restoring me piece by piece. There's nothing too dirty that you can make worthy. You wash me in mercy. I am clean. There's nothing too dirty that you can make worthy. You wash me in mercy. I am clean. Washed in the blood of your sacrifice. Your blood flows red and made me white. My dirty rags are purified. I am clean. Washed in the blood of your sacrifice. Your blood flowed red and made me white. My dirty rags are purified. I am clean. Washed in the blood of your sacrifice. Your blood flowed red and made me white. My dirty rags are purified. I am clean. I am clean. I am clean. How you make me, you wash me clean. Wash me clean. Hello, thank you. Yun, napakaganda nung talk ni Brother Jed kanina. Every time na mag-take ako ng communion, palagi kong naiisip yung salitang pribilehiyo. No? Wag nating kakalimutan na palaging pribilehiyo ang maligtas at iniligtas tayo ng Panginoon. Sabi nga sa John 16:33, na overcome niya yung world. Paniwalaan natin yun. At yun, totoo, no? Napakagulo ng mundo. Pero wala tayong ibang mapagkukunan ng peace, ng comfort, ng mga kailangan natin bilang isang tao, no? Kundi kay Jesus Christ lamang. At higit sa lahat, wag nating kakalimutan yung pag-ibig, no? Hindi tunay na pag-ibig yung pag-ibig
kung ito ay hindi binibigay ng kusang loob, no? At si Jesus Christ, palagi natin makikita doon yung sa cross yung victory, ano. Sa akin personal, maraming time na nag-fall ako. Pero palaging ipinapakita sa akin ng cross yung victorious na buhay na ipinangako ng Panginoon. At wag nating kakaligtaan na napakatotoo po ng mga bagay na ito, ano. Yan, paki-flash po yung ano. Ayan, 1 Corinthians 11:23. Sabi niya, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo noong gabing siya ipinagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat at pinagpirapirso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Matapos maghapunan, dumampot din naman siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. So, ayun, ano. Samahan niyo po ako na ipag-pray yung cup and bread. Yes, Lord, Father God, maraming salamat po dahil inalaw mo si Jesus Christ na magsakripisyo sa krus. No, inako niya lahat at wala siyang itinira. Hinayaan mo na mabayubay ang kanyang katawan at magsilbing sakripisyo at upang kami ay maligtas, no? At pinagdarasal din naman po namin ang kupitang ito na nagsisimbolo ng kanyang dugo na naguhugas sa aming mga pagkakasala at naway palagi kami maging karapat-dapat sa iyong harapan, no? Maraming salamat sa kaligtasan at higit sa lahat ay maraming salamat sa pag-ibig na walang katulad na inalay ng iyong anak na si Jesus. At ito ay palagi niyang ipinapakita sa cross. Ano? Atin pong i-take yung mga elements. Purihin po natin ang Panginoon sa Espiritu. Give of thanks na may interpretation at isang prophecy. No? Tayo po ay isik yung presensya ng Panginoon. Mag-pray po tayo.
Sana po ay na-encourage tayo sa ating mga narinig. Magandang tanghali po sa bawat isa. Ayun, ayun, closing prayer po si Sister Renalyn. Magsiyoko na po tayo. Heavenly Father, inaalay po namin sa inyo ang aming papuri, pagsamba at pasasalamat para sa natapos na gawain sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin upang kami ay matuto. Nawa kayo ang manguna sa lahat ng mga gagawin pa namin sa araw na ito. Nawa mai-apply din po namin sa aming buhay ang aming mga narinig at natutunan sa araw na ito. Salamat din po sa lakas at talino na inyong pinagkaloob upang kami ay matuto. Naway nabuksan po ang puso at isipan ng mga bisita na aming kasama sa kanilang mga narinig sa araw na ito at magamit nila ito sa kanilang buhay. Gabayan at proteksyonan niyo po nawa ang bawat isa sa aming pag-uwi. Kayo rin na po ang siyang palaging manguna sa aming buhay. Idinadalangin namin ang lahat ng ito sa dakilang pangalan ng aming Jesus. Amen po. Mga kapatid, mamaya po, balik po tayo kaagad dahil i-finalize po natin yung ating anniversary. Dahil next Sunday na po yon. And ipapamigay na po yung mga t-shirts.